morning, good morning, good morning. So, ang konti, alam mo na. Ito sa ating newsletter. Alright. Magandang umaga po sa inyo lahat. At welcome po sa ating High Praise Worship Service. Natutuwa po ako. Nandito po tayo lahat ng pagsumamba. At higit sa lahat ay patunayan natin ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapala. So, yung sabi mo, pag pinagpala ka, praise God. Praise God. Walang clickers. Pero ng clickers. Sige, mapakikintay natin. Alright. Tayo po natin tumayo para sa ating High Praise Declaration. Okay, good nga. Ayan. Hawakan niyo po inyong electronic Bible or hard copy Bible. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you be careful to do everything written in it. Then I'll be prosperous and successful. Gawin po natin itong personal. I will always read my Bible. I will study my Bible day and night so that I'll be careful to do everything written in my Bible. Then I'll be prosperous and successful. Nakatihil po tayo nakatayo para sa ating pagbasa ng ating teksto ngayong umaga nito. Na kung saan matatagpuan po sa John chapter 3 verse 13. Napaka-ikli lang po ito. John chapter 3 verse 13. Kaugnay po ito sa ating team ngayong taong nito. John chapter 3 verse 30. Ganito pong sinasabi sa wikang banyaga. He must increase, but I must decrease. Ulitin natin. He must increase, but I must decrease. Diyos ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayo manalangin. Lord, our Heavenly Father, may the meditations of my mouth be acceptable before you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. God bless you. Yan. Natutuwa ako. Nandito po tayo kung sumamba sa ating Panginoon. Kahapon po, pwede na umupo. Pwede na umupo. Kahapon po, it's a very exciting day kasi nandun po, nagsama-sama ating mga church leaders upang pagplanuhan po intentionally ang gagawin po natin for the whole year ng 2025. I'm so excited. No? Tanong sa akin, bakit to? Nandun mo yung ating mga leaders, hindi dahil sa akin o, hindi dahil sa kanilang sarili, hindi dahil sa sinumantan, pero nakita ko yung kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. Sinadya ko nilang iwanan ng kanilang mga gawain sa bahay upang magplano. Dahil napakaganda ho din ang plano ng ating Panginoon sa bagay sa atin. So it's not, hindi magiging excuse na hindi ipakita ng ating mga leaders ang kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya naman, kahit po ginawa ito sa Tagaytay na malayo dito, nagpunta ho sila. At napakaaga. Buong maghapon po namin talagang pinag-pray, no? Nag-usapan kami doon bilang mga leaders, no? At madami pa. Sabi nga ni Pastor, it's a very exciting 2025. Ito man ay sa Move, ito man ay sa Yarn, ito man ay sa Wi-Fi, ito man ay sa gym, no? Lahat po yan na pag-usapan namin. Ito man ay sa Wow, lahat po yan na pag-usapan, no? Kahit ito mabuhay, kasama po namin dito sa pagpaplanong ito, no? At maganda ho yung pinaplano ho ng mabuhay. Maganda ho sila na ho magsabi sa inyo, no? Talaga naman nagulat kami doon sa pagpaplano po ng mabuhay. And mabuhay is also a growing church, no? Maraming salamat sa ating Panginoon, no? Kaya naman, itong umagang ito ay undaan niyo po ang inyong sarili. Meron tayong mahalagang pag-uusapan, no? Ang title po ng message natin ngayong umagang ito ay ayaw. Yan, goal for 2025. Ano nga ba yung gusto natin for 2025? No? Ang ating Panginoon, merong goal para sa atin. Ito yung maranasan natin yung magandang buhay. Ito yung maranasan natin yung mga biyaya at pagpapala. Inahanda niya sa atin for 2025. Kaya kailangan maging handa din tayo upang tanggapin ito. Kasi hindi plinano ng ating Panginoon sa bawat isa atin na hindi ka pagpalain. Hindi plinano ng ating Panginoon para sa atin
na ikaw ay makaranas ng napakaraming pasakit. Hindi niya ho pinalano yun. Plinano ng ating Panginoon, magumanda ang ating buhay. Kaya nga nilagay niya sa John chapter 10, verse 10. Kung alam niyo yun, karamihan ho sa atin, ang gusto natin na Jeremiah 29:11, kasama ho yun sa pagpaplano ng ating Panginoon. Importanteng malaman natin to. Marami ho sa atin, ang pagpasok ng 2025, ang sasabi, eto na naman, no? Marami naman akong iisipin, pero huwag ho doon. No? Kaya naman, sa text natin, ito ang sinasabi. Ayaw uli. Ayun! No? Talaga, pag-pray na natin ito. No? Pag-pray natin to. Yun. Anyway, so ito, he must increase, I must decrease. No? Bakit nga ba sinabi ito ng sumulat nito? No? Tignan ho natin bakit niya sinabi ito. No? Ang background po nito ay nagbabaptize po si John the Baptist. No? Of course, babaptize siya, marami nagtuturo sa kanya, no? At marami siyang ginagawa. No? At dahil dito, sinabi niya ito. Kaya lang, ang nangyayari ho sa atin, pagpasok na itong bagong taon nito, iba yung ginagawa ho natin. Hindi ito. Hindi patungkol sa Panginoon, kundi patungkol kung ano yung sinasabi ng Bible, ng mundo. Ano yun? Ano yung sinasabi ng mundo? Pagpasok ng bagong taon, ang sinasabi ng mundo, dapat meron kang New Year, papasok na ako ng maaga, gagawa na ako ng assignment pagdating ng 20. Ang dami nating New Year resolution. But what we don't know is that may mga pagkakataon, may pangit na pangyayari pagdating ng New Year resolution. Ano ho yun? Tignan natin. Ayon sa pag-aaral, setting New Year resolution might be harmful for you. Kailan lang ho ito, ha? January 14, 2024. Last year lang. University of California, San Diego. Ano daw ang mangyari kapag ito ay nagkaroon ng New Year resolution na talagang patawakan mo, na talagang gagawin mo? Ito raw ang mangyayari. Unang-una, anxiety and stress. Bakit daw? The pressure to achieve a resolution can cause anxiety and stress which can negatively affect your mental and physical health. Makita mo niya pagdating ng March, April, May. Hinahanap na si Basilio, tsaka si Crispin. Kasi stress na. Dahil hindi nasusunod yung kanyang New Year resolution. Ano pa? Sinabi din doon, failure, pagdating sa New Year resolutions, according to US News and World Report, the failure rate for New Year resolution is around, ilan daw? 80%. Kaya ano ba na sila kahit ako, 80% hindi matutuloy. Sa katunayan, magsasharon ka pa. Ito yung bagay yung babagsak. Ano pa? Kapag gumawa ka daw ng New Year resolution, meron tinatawag na false hope syndrome. Ano yung false hope syndrome? When people set goals, they can become frustrated and give up on their resolution. Pag nangyari yon, parati ka nang susuko. Hindi mo na itutuloy. So ano man ang pinaplano mo, pag kunyari may plano ka ng March, April, May, June, July, tatayo ako ng negosyo, papasok ko sa ganito, no? Definitely, you will be frustrated at hindi mo na itutuloy. Ano pa? Tignan nyo. Negative thought patterns, expecting failure can lead to negative thinking which can undermine effort to achieve goals. Magiging negative na lahat. Hindi ko nasunod ito, wala mangyayari sa akin, ayoko na. So, pangit. So, ano man ang gawin mong New Year resolution, ito lang ang magiging resulta. At sabi nga nila, after 3 to 4 months, babalik ka uli sa dati. Ito na naman. Kaya naman,
The pressure one feels after setting a New Year resolution can create a lot of anxiety, stress in achieving the goal. No matter what, this can affect the person's mental and physical health, leading to negative consequences. Alam na ito ni Pablo. Siguro nung araw, meron din nag-New Year resolution. Siguro nung araw, nadidinig niya na merong pangit na nangyayari. Kaya naman sinulat niya ito. So Romans 12, sabi doon, do not conform to the pattern of this world, but be, ulitin natin, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin natin. So yung unang-una natin gagawin, baguhin natin yung dati natin pag-iisip. Kaya lang, minsan ang hirap bitawan yung iyong natutuhan nung araw pa. Na sinasabi ng Panginoon, hindi ito makakatulong sa iyo. Magiging pangit lang ang iyong pananaw. Magiging negative thinker ka lamang. Then you will be able to test and approve what God's will, this good, pleasing, and perfect will. So hanggang hindi ka nagbabago sa iyong pananaw, sa iyong kaisipan, walang mangyayari. Kaya sabi mo sa katabi mo, baguhin mo ng kaisipan mo. Sinyo, nakita niya yung target niya, no? Nakita niya yung target ni Paul. Inuuna niya yung ating pag-iisip. Kaya naman, for 2025, ayaw uli, pakiclick nga. Yan. Hindi, wag yan. O sige, hindi ko nakuha. Kaya 2025, tignan natin. Kung ano man yung New Year resolution mo, medyo itabi mo muna. Hindi ko sinabing kalimutan mo, itabi mo muna. Pakinggan muna natin kung anong sinasabi ng Bible, kung anong sinasabi ng ating Panginoon. Kasi the best persona na nakakakilala sa atin ng ating Panginoon, the best one for us to do, kaya sinabi pa, baguhin natin. Tingnan natin yung background nitong text nito. Bakit kaya sinabi ni John the Baptist na I must decrease, he must increase? Ano kaya yung background nito? Mamaya pagdating sa bahay, basahin nyo. Before that text, merong sinabi si Paul, merong sinabi si John the Baptist, no? Meron siyang nakita, meron siyang nadinig, no? Ang background nito ay ganito. Listen to this one. Ang background nito ay ganito. Nung si John the Baptist ay nagdulubog, no, nagbabaptize, no, ang sinasabi niya, repent, no, ikaw ay makasalanan, no, magbago ka na, bumalik ka sa Panginoon, no, yan pa natin pinipreach niya. Meron ka dapat na pagpapatawad, meron ka dapat na pagmamahal, no, ibalik mo yung sarili mo sa Panginoon, and then He will baptize. Marami din mga disciple, si John the Baptist, and during that time, yung peak niya, yung pinakamataas, na marami siyang mga disciples, marami siyang mga followers, doon naman dumating si Jesus Christ. Pagdating ni Jesus Christ, nagtuturo, tumabi kay Paul, kay John. So habang nagbabaptize, nagtuturo si John the Baptist, nandun naman si Jesus Christ, nagtuturo din. Nakita ito ng mga disciple ni John. Nung nakita ito ng mga disciple ni John, nakita rin nila, may mga disciples si John na lumilipat kay Jesus Christ. Sumunod na araw, nakita na, hindi na isa lumilipat. 2, 3, 4 na lumilipat. So in short, nauubos sila. Nung nauubos sila, ang sabi nung, para makita nyo lang yung background, ang sabi ng mga disciples, may mga lumilipat sa kabila. Ano nangyayari dyan? Bakit ganon? Anong problema? Di ba dapat ibalik natin dito? Parang ganon ang sinasabi ng disciple ni John the Baptist. May pumasok ngayon sa kaisipan ni John the Baptist. Kaya niya sinabi ito. Ito assumption lang to. Dito naka-record, no? Ang biglang pumasok sa isip, hindi nakalagay sa Bible, ang bigla sigurong pumasok sa isipan ni John, ano ba? 17 years ko na kayong tinuturuan. Tinapat ko lang sa anniversary natin.
Parang ganon. Matagal ka ng Kristiyano, 5 years ka ng Kristiyano, 10 years ka ng mananampalataya, tapos meron ka pang inggit sa katawan mo. Parang ganon. Eh siguro nakapagpigil si John. Kaya sinabi niya, he must increase, I must decrease. Kung ngayon siguro ito, mangyayari, ano ba? 17 years na tayo sa church neto. Wala ka pang nadadala para sa Panginoon? 10 years ka nang mananampalataya, nagbubutas ka pa rin ng upuan? Ano ba? Member ka pa naman ng worship team. Hanggang ngayon, ganun pa rin, hindi ka buti pa sa Mobile Legends, nagle-level up ka eh. Pero sa pananampalataya, sa pag-share ng salita ng Panginoon, ganun pa rin. Kaya sinabi ni John, he must increase, I must decrease. Ano ba? Ang tagal mo na sa pananampalataya, ilang years mo nang katabi yung kaklase mo, hindi alam na Kristiyano ka, hindi alam na mananampalataya ka, parang ganon. Ano ba? Ang tagal mo na dyan sa office na yan. Wala ka bang nadadala? Ano ba? Anong nangyayari sa'yo? Pag may activities, may assignment ako may project ako may gagawin ako Eh hindi mo alam, captured ka na ng mundo. Ayaw nyo maniwala? Gusto nyo kumanta pa ako dito? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Apati, apata. Paano ba tono nun? Apati, apata. Aha, aha. Tanyo, alam nyo? Imbis na gano'n, give thanks, biglang apati, apata. Hindi nyo alam, huli na kayo eh. Kaya pala, itong yung mga disipulo ni John the Baptist, kaya pala hindi nagbabago. Hindi nila alam, captured na sila ng mundo. Gusto lang pala nila yung fame. Gusto lang pala nila yung sikat sila. Gusto lang pala nila yung kilala sila. Ay, tutugtog ako dito para makilala ako. Ay, maggigitara ako dito para makilala ko. Ay, pupunta ako doon sa tech team para malaman nila ako'y mananampalataya. No, the real test of a Christian is not inside the church, but outside of the church. Ulitin ko ulit. Baka hindi nyo nakuha. The real test of a Christian is not inside the church, but outside of the church. Sa iyong family, sa iyong loved ones, sa iyong mister, sa iyong misis, sa iyong kapitbahay. Nandun. Ano ba? Ang tagal na natin dito sa Phase 4E. Ba't ganun? Anong sinasabi rito? Tingnan nyo ito. Taon nagtuturo si John the Baptist. Parati niyang pinapaalala patungkol sa karakter, patungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon. So nung sinabi niyang, ay naglilipatan sila doon, oh. Ano gagawin natin, oh? Ay dumadami sila, no? Parang sinasabi niya, ano ngayon? Competition beto? Labanan beto? Hindi. Nahuli ni John the Baptist yung kanilang karakter, yung nilalaman, kanilang puso. Sabi sa Bible, ito. Nandiyan na pala eh. Sa Matthew chapter 5, verse 48, ang sabi doon, be perfect, therefore, as your heavenly Father is. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka pala maging perfect. Tukuha niya yan. Hindi ako nagsabi niya na ang ating Panginoon. So, kilala niya tayo. Yung pagbabago natin ay dapat magbago. Hindi pwede yung last year, ganun ka, dala-dala mo ito hanggang this year. Mind you, my brothers and sisters,
kung hindi natin hahayaan ng Panginoon, pasakop tayo. Mamaya, pasakop tayo, I assure you, you will have the same difficulties, the same problems, the same situations this 2025. Hindi magbabago because hindi ka nagbago at hindi ka nagpasakop sa Panginoon. Yung inggit, yung sama ng loob, no? Hindi mababago yon. The same. Unless otherwise, anong sabi? Lord, you must increase, I must decrease. Magiging pareho. Parehong-pareho. Ang hirap po. Bakit? Kasi hindi mo ito yung matindi sa kalaban eh. Hindi yung haharap sa iyo merong sungay, merong buntot, hindi. No? Sabi nga sa Bible, haharap sa isang magandang babae. Ma-attract ka doon, hindi mo malalaman, huli ka na. Kaya naman, bumuuho ang gym ng isang activities na talaga lamang karamihan sa mga kalalakihan na capture kagad at gusto kagad nila yung activities na yon. Hulaan nyo anong pangalan ng activities na yon? Happy hour. Nakita nyo? Nagtawa lang kayo lang. Alam nyo kasi yun eh. Happy hour. Mamaya na kayo magtalo nga ako. Happy hour. Kaya lang, inibaho natin. Iba naman, no? Patungkol sa ating Panginoon, yung happy hour na yon. No? So, nakuha nyo yun? Ito yung bagay na hindi namamalayan nung disipulo ni John the Baptist, huli na sila ng mundo. Kaya naman nung in-approach niya si John the Baptist, bakit ganun? No? Kung ngayon mangyayari yun, ay, ang dami kong schedule. Ang dami kong ginagawa. Busy ako. We cannot capture the blessings, the favor that God have in store for us this 2025 unless otherwise we let God occupy us. Paano gagawin natin nun? Lord, you must increase, I must decrease. Ayaw. Yun. It is so easy to get trapped in promoting self rather than God. Ang bilis. Kung ano yung gusto natin, ang bilis na makukuha agad natin yon. Kaysa i-promote natin ang ating Panginoon. Paano yon? Tignan nyo, hindi niya alam, huli na tayo. Kaya naman, may kasabihan, ano ba yan, pastor? Kung ano pa yung masarap, yun ang bawal. Oo nga naman. Kasi mas mabilis mas madali mo i-promote yung sarili mo kaysa sa ating Panginoon. Mas madali mong ma-capture ito. So anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Lord, you must increase, I must decrease. Lord, dadagdagan kita, babawasan ko yung sarili ko. Pagpasok nitong 2025, dadagdagan kita, Panginoon, babawasan ko yung sarili ko. Gusto niyo malamang contextualize ko? Para ma-capture niyo. Lord, dadagdagan kita, babawasan ko ang sarili ko. Contextualize ko Lord, dadagdagan kita, babawasan ko yung milk tea. Lord, dadagdagan kita, tatanggalin ko yung ML sa telepono ko. Kuha niyo yan? Capture niya? Lord, dadagdagan kita, imamanage ko yung time ko para sa'yo. Lord, dadagdagan kita, hindi na ako magmumura. Increase, decrease sarili mo. Did you get that one? Siguro marami na gano'n. Ano ba? Milk tea. Yun lang gusto ko, milk tea. Ice coffee yun pa. Dadagdagan kita, babawasan ko yung ice coffee. Yung ganon. That is decrease. Yun yung sinasabi. Kaya lang, ang konteksto nung sinabi ni Pablo yun, Lord, you must increase, tatanggalin ko yung inggit ko sa katawan. Lord, you must increase, tatanggalin ko yung galit ko sa katawan. Lord, you must increase, babawasan ko yung sama ko ng loob. Nakuha niyo yun? Ito yung decrease.
na sinasabi. O, ibahin ko naman, babaguhin ko naman. No? Lord, babawasan, you must increase, ha? You must increase. Lord, babawasan ko yung milk tea, dadagdagan ko yung prayer time. Lord, babawasan ko yung ML, dadagdagan ko yung devotion. Kuha niyo yan? Ito yung sinasabi ni Pablo. Kaya naman, kahit nung araw, parang sinasabi ni Pablo ano ba itong mga disipulo ko? Mga Tupperware yata? Mga orokan yata? Sunod na sunod sa akin, pero iba pala yung iniisip. Anong gagawin natin? Tingnan niyo ito. You let God, ayaw uli. You let God occupy our prayer time. Kung ang prayer time natin, 5 minutes, dagdagan mo naman, gawin mo naman 6 minutes. Ang target natin, ditong 2025, para makapture nyo, para makapture nyo. Lord, dadagdagan ko ang prayer time ko, kagaya ni Pastora Semi. O, na-capture nyo kaagad? No? O kanya? Dadagdagan ko pa, ang target ko, ang goal ko nung 2025, pag nag-pray ako, kagaya ni Pastora Semi. Naka-record ba? Para madinig niya. Malinaw. So, nakuha niyo yun? Ito pa, isa. Para let God occupy our priorities. No? Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, hindi natin alam, ginagamit na ng kalaban yung priorities natin. Ano yun? Mantakin mo. Talamak ngayon, hindi lang sa church na ito, pati sa kabilang church, talamak ngayon na ginagamit na excuse yung pag-aaral para wag lang maka-attend o makapunta, makapaglingkod sa ating Panginoon. May project ako May gagawin ako Hindi ako naniniwala doon, mga kapatid. I'm sorry. It's just time management. Time management. Ang dami ng tulong ng mga estudyante ngayon. Meron na silang Google, meron na silang Facebook, ang dami na. Meron na silang chat group, ang dami na. Kung sa akin, hindi acceptable yon. Siguro kitang-kita na ating Panginoon yung mga puso. It's just time management. Kaya kailangan baguhin yung mga priorities natin. Lalong higit doon sa mga nag-aaral. Kasi, kaya ako nababanggit ito, lalong-lalo na sa mga kabataan. Medyo concern ako ng konti. Tanong sa akin, bakit? Nung nag-Christmas party tayo, nagkaroon ng special number. Nung sinabing, special number, glow! Nagtayuan dito yung mga glow. Walang natira! Doon sa upuan. Ano ibig sabihin walang natira? Puro kabataan na nandun. Si 70% yata puro glow nandito. Kinabahan ako. Pambihira. Nawawala. Pero praise God, slowly, lumalago ang kabataan. Paano ito pa? Occupy our, nawala. Emotions. Sabi nga, hiramin ko yung sinabi ni Tita Carol. I'm sorry, Tita Carol, di ako nagpaalam sa'yo. Pastor, nagkakaedad na ako. Nagiging emotional na ako. Madali ka na mainis, madali ka na magalit, no? Lalong-lalo kapag ikaw ay pressured na. No? Kaya ngayon, because of that emotions, no? Yung depression kasama sa emotions, nagiging illness na ngayon. Kailangan mag-take ka na ng because of that emotions, nakaka-capture na tayo. Yung emotion mo, na-stress ka, lalo sa mga bata. Naku, stress ako. Nung time ko, pag sinabi mong stress, babatukan ka ng tatay, stress to. Mawawala yung stress mo. Magigising ka. Naku, no? Lalo ng mga kabataan ngayon, at the age of 10 to 12, no, masyadong emotional. So, binibigyan ng
nung tayo yung emotions. Ano pa? Let God occupy our Christian mission, fellowship and worship and service. Hayaan natin ang Panginoon, hindi ko kaya, pastor, hindi ako marunong mag-preach, hindi ako marunong ng ganon, hindi ako marunong ng ganon. Let God occupy that one. Lord, you must increase, I must decrease. Ano pa? Let God occupy borrowed time and talent and treasure. No? Tandaan po natin, hindi atin yan. I want you to listen to this one. If we let God occupy us, papasakop tayo sa ating Panginoon. Because, Lord, you must increase, I must decrease. Hindi na ako manlalaban sa iyo, Panginoon, ibibigay ko na lahat. Ano mangyayari ho? Listen to this. If we let God occupy us, anong sabi ng Panginoon? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, para makuha niyo yung direct translations nito. Sinabi ng Panginoon yan dahil nakita niya pagod yung kanilang mga disipulo. Bakit ito napapagod? Tanong siya ang bakit? Kasi isinusuko na nila yung kanilang hawak-hawak na dating katuruan. Once na isinuko mo yon, mapapagod ka. Hindi mo malaman ang gagawin mo. Ito yung dating ikaw, Lord, ito ko ito yung ginagawa ko No? Makakapagod. Sabi niya, come unto me, those are heavily laden. Kasi kitang-kita ng Panginoon, isinusuko mo na yung buhay mo sa Kanya. Akong bahala sa iyo. Mararanasan mo yan. Gusto niyo kantahin ko? Hindi, wag na. Nakuha niyo yun? Ito yun. Hindi yung may problema ka sa finance, hindi may problema ka sa sitwasyon. Dahil isinusuko mo na yung buhay mo sa Kanya. Sinusuko mo na yung reasoning mo. Sinusuko mo na yung dati mong natutuhan para tuturuan ka ng ating Panginoon. Ano pa? Ang ganda, no? Tignan nyo ito. Deuteronomy 28, 1-2. Sabay-sabay natin basahin. Ang sabi doon? Teka. Basahin natin yung 2. Ano sabi doon? Stop. With feeling. Ulitin natin. All and accompany you. Sinong gusto ritong all those blessings? Taas ang kamay. Lahat tayo. Kaya lang, anong sinabi? If you fully obey the Lord your God without any hesitations and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you above all the nations. Pasisikating ka niya. And all these blessings will come unto you. Lahat tayo gusto natin ng blessing for 2025. Lahat tayo gusto ng favor for 2025. Sinabi na sa atin ang sikreto. If you fully obey the Lord your God. Simple. You cannot receive those blessings if you still have that unforgiveness, if you still have that pride, if you still have that dwelling in worries. Sikreto. Kung yan, kaya naman sa commandment sa New Testament, do not worry about tomorrow. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa iyo. Kasi you fully obey the Lord. Hindi you sometimes obey the Lord. Hindi. You half-hearted obey the Lord.
Hindi si pastor nagsabi niya na. Sinasabi na ho sa atin ang sikreto. Kaya lang, parang si John the Baptist, ano ba, ang tagal-tagal ko na kayong tinuturuan. He must increase, I must decrease. Kung papagalitan to ni John the Baptist, papagalitan niya kaso nandun pa rin yung pagmamahal niya. At marami po sa atin, ang tagal-tagal na sa ating Panginoon, ganito pa rin. The Word of God called us to spiritual maturity. Tingnan mo nga yung katabi mo. Pag ginanon yung pagit, di ba? Di ba? Sa Christian life niya, ganun pa rin, hindi nagbabago. You must increase, O Lord, I must decrease. Occupy me. In every situations in my life. Anong gagawin po natin? Ngayon pa lang ako magsisimula ng sermon ko. Una-una ho. Kala niya nagbibiro ako ha. He must increase. Dagdagan ho natin. Sa John 3:22-26, sabi ng pagkatapos ito sa Jesus ay ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Ito yon. Nanatili sila roon kaunting panahon at nagbautismo ng mga tao. Nagbautismo din si Jesus Christ. Samantalang si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon. Magkatabi lang yon. No? Malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo, hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Nagbabautismo sila, yon. No, katabi lang niya si Jesus Christ. No? Pareho sila. Delay, no? Minsan nagkaroon ng pagtatalo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan, ito yung mga disipulo niya, sinabi sa kanya, Guro, naalala po ba ninyo ang lalaking kasama niyo sa ibayong Jordan na iyong pinatutuhanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Ito yung sinasabi ko sa inyong background, no? Nakakita sila ng di maganda, nagsumbong kagad, lumabas yung kanilang mga inggit, lumabas yung Siguro, hindi malaman ni kung babato ka niya o hindi. Kung sa ngayon ho to, magsusumbong tayo sa ating Panginoon na pwede naman, pinapakinggan ng ating Panginoon yung ating panalangin, Lord, bakit naman ganito ang nangyari sa buhay ko? You listen to our prayers at makikita mo doon na meron palang pagkakaiba. Sometimes, hindi ko naman pinipigilan kayo mag-pray, pero sometimes, we give glory to our God first sa prayer. Hindi kay Pastor galing ito, no? Yung itinuro sa ating panalangin ng ating Panginoon. Sino nakakalam ng the Lord's Prayer? Tinuro sa atin, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done. Ano yung una? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ang unang-unang tinuro sa atin ng ating Panginoon is at papurihan siya, pasalamatan siya. Panginoon, pinupuri ka namin, banal ka, makapangyarihan ka. Nakita niyo kanya? Kaya lang, pag tayo nag-pray, Lord, may problema ako eh. Ang problema ko ay ito. Ang sitwasyon ko o ito. Asan yung papuri sa Panginoon? It's all about ourselves. It's not about our God when we pray. Nakuha niyo yan? Ito isang bagay na paminsan-minsan, inuuna natin yung problema natin, inuuna natin yung sitwasyon natin, pero hindi natin pinapupurihan, pinasasalamatan ng ating Panginoon. Lord, you must increase, I must decrease. Even when we pray, God is telling to us something. Even when we pray, unahin natin pasalamatan ng ating Panginoon. Papurihan ng ating Panginoon. Kaya lang sinasabi na, Lord, hindi ko masabing masama yun. Kaya lang,
Unahin natin yung nagbibigay ng blessings. Unahin natin yung nagbibigay ng favor, yung ating Panginoon. Gustong-gusto ng ating Panginoon maging successful ka. Gustong-gusto ng ating Panginoon na gumanda yung buhay mo. Gustong-gusto ng Panginoon na lahat ng problema mo ay magkaroon ng solusyon. Kaya lang, mas gusto ng ating Panginoon na mabago tayo. Kaya naman, our Father, aking Ama, hallowed be thy name. Banal na banal ka, Panginoon. Sa Kanya muna. And we will experience that one. Anong binabago sa atin ng ating Panginoon? Lord, you must increase. I must decrease. God is more interested in our heart than our success. Success will follow. Success will follow. Hiram yung sinabi ni Francis Kong. It's not about money. It's about your character. It's not about your success. Sabi niya, mauubos ka agad yun. It's about respect, attitude, and dignity. Siguro, nirephrase niya lang ito eh. Siya na nagsasabi, kung success lang gusto mo lang ng pera, mauubos yan. Kahit kumikita ka ng 2 million, 5 million per month, mauubos yan. Because you must first change your attitude, your character, your respect, and your dignity. Ito yung sinasabi ng Panginoon, yung puso mo muna. Lord, you must increase. I must decrease. 1 Samuel 16 verse 7, sabay-sabay natin basahin. Ang sabi doon, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord look at yung puso. Kahit magmukha kang may sakit sa kidney, yung naninilaw ka na, naninilaw ka na, kulay yung sakit yun. Hepa, no? Dahil punong-puno ka ng ginto sa katawan, bracelet, no? Pati yung salamin mo, hanggang parang may hepa ka na, dahil dilaw-dilaw na. Hindi yun tinitignan ng Panginoon. Tinitignan niya yung puso mo. Kaya naman sinabing, Lord, you must increase. I must decrease. Babaguhin mo ako, Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15, sabi doon, Jesus died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves, but instead, they will live for Christ and who died and was raised from the dead. Lord, you must increase. I must decrease. This 2025, oh God, you must increase. I must decrease. Babaguhin ko muna, Panginoon. Ibibigay ko muna aking sarili sa iyo. And then, you will bless me. Babaguhin mo ako, Panginoon. Kaya naman, sinabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, bibilisan ko na. Anong sabi doon? Sabay-sabay natin basahin. So whether you eat or drink or whatever you do, do everything for the glory of God. A simple question for us this 2025. Lord, ito bang gagawin ko for your glory? Lord, magugusto mo ba ito? Papayag ka ba ito? Mga mister, makinig kayo sa akin. Mga mister, tingin sa akin, tingin sa akin, tingin sa akin. Mga mister, tingin sa akin. Kung tayong mga mister, pag gumagawa tayo ng desisyon, nagtatanong muna tayo sa ating misis. Oh, isa lang nag-amen. Ginginig pa. Di ba? Magtatanong muna tayo. Eh di lalo na sa Panginoon. Ako niya yan. Para ma-capture nyo ho. Kunyari, may bibilin. Ma, ano ba tawag yun? Ma, bibilin ko beto. Sasabihin sa'yo ng misis mo, ano expiry date? Need ba yan? Kailangan ba yan? Para ma-capture niya lang ho. No?
Hindi natin need yan. Huwag mo bilhin. Kahit gustong-gusto mo, pinag-ipunan mo, hindi na-approve ni Mrs., hindi bibilin. Si Mrs. bibili. Ito yung sinasabi. So whether you eat or drink, whatever you do, do everything for the glory of God. Tanong muna tayo sa Kanya, Lord, for your glory, Beto. Mind you, 100% magiging correct yun. Lord, you must increase, I must decrease. No? Pero pag nagtanong naman kayo sa Panginoon, wag niyong para akala niyo misis niyo ang Panginoon, ha? Hindi ganoon. Anong sabi ulit? Ano ba yan? Yan. So John chapter 2 verse 27 to 28. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anumang malibang ito'y pagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo, isa lamang ako ang sugo na unang sa Kanya. Sumagot uli. Pagkatapos sila, He must increase, I must decrease. It's not all about me, but it's all about our God. Kinalimutan niya yung sarili niya. Kinalimutan ni John. Ito yung sinagot niya rin sa kanyang mga disipulo. Ito yung importante. Na paminsan-minsan, pag nagdesisyon tayo, ito yung desisyon. Ito yung desisyon. No. Minsan kasi, makinig ulit, mga lalaki, tingin ulit sa akin. Tingin ulit. Minsan, pag tayo mga lalaki, ito, aminado ako dito. Naging biktima ako nito. Anong sasabihin ko? Desisyon ko to, akong lalaki dito sa tahanan ito. Di ba? Natatamaan yung pride natin. No. Kung tinamaan yung pride ni John the Baptist, hindi. Dito kayo. Hindi yung pride, no? Hindi yun. So ito yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Lord, you must increase, I must decrease. Lord, ano man yung pride ko, tanggalin mo, Panginoon. Ano man situation ko, kaya naman nung nasa labas pa yung washing machine namin, no? Enjoy na enjoy ako. Bakit to? Tanong siya ang bakit. Sa labas talagang nagdadaanan yung mga kapitbahay, pinagtitinginan ako. Kasi laki ko eh. Yung washing machine hanggang dito ko lang yata eh. Ako naglalaba. Eh, ano ngayon? It's not about me, it's about our relationship na kami mag-asawa. Same sa ating Panginoon. Lord, no, it's not about me, O God. It's about my relationship to you. Lord, you must increase, I must decrease. So Matthew 11, sabi na, I tell you the truth, among those born of woman, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Ano yung kanina sinabi sa Deuteronomy? Itataas ko yung mga sumusunod sa akin. Kaya naman, kahit patay na si John the Baptist, sa mata ng ating Panginoon, I tell you the truth, among those born of woman, there was not risen anyone greater than John the Baptist. Because Lord, you must increase, I must decrease. Di baling hindi ako sikat sa ibang tao. Basta sikat ako sa iyo, Panginoon. Did you get that one? Hindi importante. Yung sinasabi ng ibang tao, ano ngayon ko? Ito sabihin nila sa akin. Ito ngayon ko, ito yung gawin nila sa akin. Basta importante, itinataas ako ng ating Panginoon. Kilala ako ng ating Panginoon. Ito yung bagay na mahalagang dapat ito natin malaman. Kaya naman, sinabi ni Truman, when I turned 30, I wanted to build a large church. At 40, I wanted to learn how to preach. But at 50, I want to know God deeply. Hindi mo na kailangan gaya si Truman. Kahit hindi ka 50, kailangan makilala mo ating Panginoon. Ano nangyari kay Truman? Dahan-dahan siyang tinataas ng ating Panginoon. At lalo nagpapakilala ang ating Panginoon sa Kanya. Pangalawa, I must decrease. Ano ho yan, ha? Una ho, He must increase. Pangalawa, I must
decrease, dalawa. Meron pa ho tayong siyam. Kailangan makita ho natin yung kahalagahan ng I must decrease. Kailangan malaman natin yung importansya ho ng I must decrease. Paano yun? Basahin ho natin ito. Tignan natin ito. So John 15:16, ano nakalagay? Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon ang nagsabi ho niyan, kayo ang pinili ko. Ay minsan nabasa ko doon sa lalaki ng liligaw. Yun ang love letter niya. Huwag nyo gagamitin ito Ginamit niya sa love letter. Ang sinabi niya, hindi nyo ako pinili. Ako ang pumili sa iyo. So yung nakabasang babae, kinilig naman. Nagkamali ng konteksto. No? Ang Panginoon nagsasabi niya, dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa inyo, kayo ang pinili niya. Anong pakiramdam ho? Na sa lahat-lahat ng empleyado doon sa kumpanya, ikaw ang ginawang manager. Sa dami-dami ng estudyante, ikaw ang binigyan ng magandang grades. Sa dami-dami ng estudyante, ikaw ang pinili ng teacher mo. Ano ang pakiramdam? Sa dami-dami ng applicant sa trabaho, ikaw yung napili niya. Ano ang pakiramdam? Sa dami-dami ng kanyang anak, ikaw lang pinakamataas ang baon. Ano ang pakiramdam? Sa dami-dami ng kaklase mo, ikaw ang piniling bilang leader. Ganito ho yun. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang anuman hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ang pagpili po sa atin na ating Panginoon, Lord, you must increase, I must decrease. The reason why you are sitting down there is because God have chosen you. Akala nyo ba aksidente pagpunta nyo rito? Hindi. Hindi. Pinili ka ng Panginoon. At dahil pinili ka ng Panginoon, nakita sa'yo na ikaw ay merong talent. Nakita sa'yo na meron kang gift. Nakita sa'yo, magagamit ka ng Panginoon. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga. Upang anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Anong sinasabi ho diyan? Lord, you must increase, I must decrease, and you have chosen me, O God. At magbubunga ako, Panginoon, dahil alam mong may talent ako. Sa basketball, ang daming tryouts bago ka mapili. Dahil nakita ng coach, meron kang talent. Sa mga nanliligaw na mga mister, napili mo yung misis mo dahil nasa kanyang katangian. Doon sa mga misis, pinili mo yung mister mo dahil siya yung may katangian na nagustuhan ka. Same with our God. At patuloy kang magbubunga. Sabi mo sa katabi mo, magbunga ka. Alam ng ating Panginoon ito. Meron kang kakayahan. Ano yung kakayahan natin? Hindi bungang araw, Ano yung kakayahan natin? Tignan nyo, no? Alam ng ating Panginoon yung strength mo. Sa mga nanay, kilalang-kilala niyo yung anak niyo na kung sino yung merong ganong katangian. Alam na alam nyo kung sino yung magaling maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay, masuluri. Alam na alam nyo, kitang-kita nyo ito. Kaya naman itong mga nanay nato, sa ating mga nanay, alam natin, anak, ito kunin mong kurso. Kasi kita ng nanay Anak, ito kunin mong course. Kasi kita ng nanay Nakuha nyo yun? Kita ng ating Panginoon yung katangian nyo. Alam ito na ating Panginoon na kayang-kaya nyong gawin ito. Ano yung kayang-kayang gawin ito? Ano yung kayang-kaya natin gawin? Sabay-sabay natin basahan, Ito parati kong nababanggit. Therefore, go and make disciples of all nations. Pastor, ang layo naman yan. Nations
Ibig, laki ng nations na yan. Para makita nyo ho. Therefore, go and make disciples of all nations. The nations that God is talking about is about your wife, your husband, your son, your children, your auntie, your uncle, your cousins, your neighbors. Yung malapit sa iyo. Anong gagawin mo? Therefore, go and make disciples. Alam ng ating Panginoon, ito'y kaya mo. Kaya sinasabi, Lord, you must increase, I must decrease. Kapag hindi ko to ginawa, hindi ko magagawa itong nakita mong kaya kong gawin. Kaya lang, hindi natin to nakikita. Ang hirap naman. Pwede bang iba na lang? Ano yan? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Ang hirap naman. Para makita nyo, ito, listen to this one. Teaching them to obey everything I have commanded you. Tignan nyo ito. Kung hindi natin mailalapit yung ating anak sa ating Panginoon, kung hindi niya makikilala ng ating anak, ang ating Diyos, pag nagpaalam sa yung umalis yan, pa may overnight ako, saka pupunta. Sino kasama mo? Anong address? Ano yan? Ba't ngayon? Ba't mag-overnight kayo? Anong gagawin nyo? Assignment po. Anong assignment nyo? Sino bigyan assignment niyan? Ilang araw kayo? Ilang kayo? Text mo sa akin. Bigyan mo ng picture. Kasi hindi mo alam eh. Pero pag nailapit mo siya sa Panginoon, naglilingkod din siya sa ating Diyos, alam mo kagad kung sino kasama niya. Nakuha niyo yan? Alam mo kagad. Kaya sinabi, and teaching them to obey everything I have commanded you. At makikita lang yon sa magulang. Ito pa isa. Ito pa isa. Dalaga na, tapos na magtrabaho. Pagkatapos magtrabaho, mag-asawa na ako. Sino yung pangasama mo? Ba't di ko nakita ng liga? Ba't di umakit ang bahay? Sino yan? Ano pangalan niya? Anong background niya? May trabaho na ba yan? Kaya ka bang buhayin yan? Kanya, andun yung pag-aalala. But since you have teach them to obey everything God had commanded you, alam mo kaagad. O sa mga misis, since hindi mo tinuturo ito sa iyong mister, pagdating ni mister, anong oras na? Ba't gabi na? Ha? Amoy, ano amoy mo? Ano amoy mo? Ba't may pulbos ka sa tenga? Ba't may, anong ginagawa ng pulbos niya sa tenga? Nakuha niyan? Kasi nga, teaching them to obey everything I have commanded you. Mga mister naman, umuwi yung misis. Ano naman yung dala-dala mo? Bumili ka na naman, gastos mo. Nagkaroon lang ng sale. May natatawa doon. Pero if you have teach them to obey everything I have commanded you, alam mo kaagad. Nakuha niya yan? Hindi siya nagiging mahirap because you are doing this one for your family. Meron kang peace of mind. Hindi nabibili ng pera yung peace of mind. This coming 2025, Lord, you must increase, I must decrease. Kaya naman sinabi, do not worry about tomorrow. Kasi you have given everything to God because you are obeying our God. Kaya naman, once you obey our God, anong sabi sa Deuteronomy? I will bless you. Duktong-duktong, hindi ba? Kaya lang, ang hirap po. Ang sinabi lang ni, ito, sino nakakaalam ng nung kilalang more than 1,000 na franchise ng Don Benito. Don Benito,
Nung Pasko, daming bumili. Alam niyo Don Benito? Yung kasaba cake, no? Alam niyo ba ang may alam niyo ba ang may-ari niyan? Si Attorney Carlos Benito. When he was interviewed by Chinkitan, isa lang ang sinabi niya. The reason why I am successful because I keep on sharing the Word of God, and this is the one. So sinabi ni Chinkitan, sabi niya. Ano connection niyan? Believe it or not, lahat ng partner ko diyan, kamag-anak ko, because they also know our God and Savior. Lahat ng negosyo, ang number one rule, huwag mong kukunin na kapartner ng kamag-anak mo. Ako yan. Siya, baliktad. Kaya niya kinuha because pare-pareho silang lahat, the whole family, sharing the Word of God. Ngayon, hindi lang libo-libo ang franchise ng Don Benito. Meron na rin sa ibang bansa. Sabi daw ng mga kaklase niya, ano ba, attorney ka? Tagal-tagal natin nag-aral. Nagtitinda ka ng kamote. Mukha ka na ngayon kamote. No, hindi niya pinakinggan yung sinasabi sa kanya. Mas sinunod niya yung kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya naman, sabi niya, since I'm sharing the Word of God, I always claim this one. Doon sa mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Anong sabi ni Don Benito? Let me quote this one. 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Binigay mo sa Kanya eh. Lord, you must increase. I must decrease. Lord, I'll give you all my anxieties because I am serving you. I'm sharing the Word of God. You must increase, O God. I must decrease. Ano pa ang benefits kapag ginawa natin yun? 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but anyone to come into repentance. This 2025. No. Ano yung pwede natin isuko sa Panginoon? Lord, paano ako magsusuko? Mabait na nga ako. Ano pa i-repent ko sa Panginoon? Ano pa hihingi ko ng tawad sa Panginoon? Listen to this. If 2024, hindi mo ka pumayag na pasako po sa Panginoon, we're committing sin because we're mocking the cross. Ulitin ko ulit. If 2024, hindi mo isinuko yung buong pagkatao mo sa Panginoon, we're committing sin. Why? Dahil sinasabi mong useless ang pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. I can do it my own. We're committing sin. Ano pa? Lord, wala naman akong kasalanan eh. Pero marami akong ginagawa, marami akong assignment eh. Sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Pero iba yung priority natin. You're committing sin. Hindi ako nagsabi niyan ha. It's all a commandment ng ating Panginoon. Lahat ng commandment na binibreak natin, it's a sin. Ano pa? If you don't let God run your life, hindi ka pumunta sa Kanya, we're committing sin. Anong sabi na basa natin kanina? Come unto me, those are heavily laden, and I will give you rest. Lord, you must increase. I must decrease. Kaya naman sinabing, Lord, I want to ask forgiveness this 2025. Lord, this 2025, I will have the same problems, the same situations, pag hindi ko sinuko ang sarili ko sa iyo. Dito ako magtatapos. Ay, salamat, tapos na si Pastor.
Meron ako nakausap na sundalo. At ang sabi niya, dapat patay na siya ngayon. Yung sundalo na yon, kainitan ng labanan sa Mindanao. Yung mga rebelde doon. No? Siya yung napunta sa front line. Nung napunta siya sa front line, there was a time na binigyan sila ng assignment. Pumunta doon sa isang lugar na nandun yung mga kalaban. So hindi sila nakahanda. Nung hindi sila nakahanda, they were ambushed. Well, to cut the long story short, maghapon silang nakikipaglaban. At hindi niya namamalayan, nauubos na pala yung kakampi niya. At nalaman na lamang niya, nauubos na yung kalaban niya, dahil siya na lang yung pumuputok. Wala na siyang nadidinig na pumuputok sa bandaron, wala na siyang nadidinig na pumuputok sa bandaron, wala na. Ang sabi niya, the best way for me to do is to run away. Bagamat gusto kong i-hold yung position ko, I must run away. Binitawan niya yung kanyang armas, tumakbo siya, papalayo. Hindi niya alam, sinusundan din pala siya ng kalaban niya. Nalaman niya lang yon nung biglang pumutok. Binabaril na pala siya. So in short, aabutan siya. Pag sinabing putok, hindi ganito kalayo Yung putok nandito, so pinuputokan mo nandito sa binyang. Malayo. Ganon. So nung habang tumatakbo siya, nadapa. Nung nadapa siya, nakita niya may maliit na lungga. So ginawa niya, pumasok siya dyan sa lungga, pinagkasya niya yung katawan niya, una yung paa. Pinasok niya ganon, pinagkasya niya yung katawan niya, eksaktong-eksakto. Sumiksik siya dyan sa dulo. Bagamat pag siksik siya sa dulo, kita pa rin niya yung labas. So kung sisilipin siya ng kalaban, huli pa rin siya, pero wala na siya magagawa, nandun na siya. Hindi niya namamalayan, inabot siya ng gabi doon, hanggang kinabukasan. Kinabukasan, nadidinig niya yung yapak ng kalaban. Kaya nalaman niyang yapak ng kalaban dahil daw iba yung salita. Siguro iba yung salita ng sundalo, iba yung salita ng kalaban. Nung papalapit na ng papalapit yung kalaban, kinakabahan na siya. Ito na yung katapusan ko, sabi niya. Kitang-kita niya nung may sumilip sa lungga na yon, na kalaban. At nung sumilip, kitang-kita din niya na kinuha yung granada, ibabatong ganon, dun sa loob ng lungga. Nung ibabato na yung granada na yon, sabi nung, siguro, commander, wag, sayang yung granada mo. Wag mo na batuhin ang granada. So ginawa niya, binalik yung pin. Pagbalik ng pin, sabi nung kasama, baka nandun yung kalaban Sisiguraduhin ko na, kaya hindi ko babaril, babatuhin ko na ng granada. Ang sabi ng commander yata, wag, sayang. Bakit sayang? Kung nandyan yan, yung sundalo na yan, sana wala yung gagamba. Hindi niya nakita na habang nandun siya sa loob, gumagawa ng sapot yung gagamba. At nung gumagawa ng sapot ng gagamba, sabi ng parang commander, wag na, may sapot Kung wala yan, sana wala yung sapot. O kaya sana wasak yung sapot. Sinave siya nung gagamba, nung sapot na yon. Ang gagamba gumagawa lang ng sapot yan kapag tahimik yung kapaligiran. Kapag walang gumagalaw, gumagawa ng sapot ang gagamba. Mga kapatid, mga kaibigan, hanggang hindi tayo umaatras, hanggang hindi tayo tumatahimik at ipinagpipilit yung sarili natin, hindi gagawa ng proteksyon, pangangalaga ang ating
Panginoon, sa buhay natin. And all we need to do is just, Lord, you must increase, I must decrease. For us to be protected and experience the blessings of our God. Gumagawa ng Panginoon po sa atin. Kaya lang, ginaganon pa natin yung gagamba. Gumagawa ng Panginoon sa atin, kaya lang, imbis na tumakbo tayo papalayo sa kalaban, lumalapit pa tayo. Lumalapit pa tayo sa pornography, lumalapit pa tayo sa hindi magandang gawain, ang dami-dami, ayoko na isahin. No? Lord, I commit to you everything this 2025. I will just keep quiet, oh God, listen to you, and tell me what to do. Lord, you must increase, I must decrease. Lord, you must increase by telling me what must I do. I must decrease by listening only to you, O God, on your commandment. Because this 2025, I want to experience your blessings. This 2025, Lord God, I want to experience your favor. What must I do, O God, for you to increase and for me to decrease? Let's bow down our heads and let's close our eyes. Sandali ho tayong pumikit. Habang tayo nakapikit, Lord, it's not about High Praise Church. It's not about being a member of High Praise Church. It's not about Pastor Reggie or the pastors in High Praise Church, but it's about you and our God. This 2025, ano yung pwede nating sabihin? Lord, you must increase, I must decrease. For you, O God, to occupy me, sometimes I need to forget about myself. Sometimes, Lord God, I need to set aside all the plans that I have for this 2025, but listen to you, O God. Alam kong meron kang mas magandang plano para sa akin. Alam ko, Panginoon, na meron kang mas magandang blessings para sa akin. Lord, sa katunayan, I have exhausted all my wisdom and knowledge to plan for 2025. But right now, O God, I want to ask you, is this for your glory? Is this for your glory, O God? Lord, right now, marami akong naipon. And I have a wonderful plan for 2025. But you, O God, has a better plan for me this 2025. Lord, I want to listen. I want to know more yung mga plano mo sa akin. Lord, right now, I am not after the blessings, but I am after the giver of the blessings. Hindi patungkol sa blessings na hinihingi, kundi sino nagbibigay ng blessings. Lord, our Heavenly Father, listen to your children. Though sometimes, oh God, we tend to relax, we tend to be swallowed by this world. Forgive us, oh God. Sometimes, oh God, that we have different priorities instead of thinking and praying for your priorities for us. Lord, forgive us that we neglect what you have commanded to us. But we keep on thinking of what must we do. Forgive us, O God. This 2025, O God, for you to occupy us. Lord, you must increase, I must decrease. Salamat po, Panginoon, sa pagiging matyaga mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa 2024 because marami kang itinuro sa amin itong 2024.
At ayaw na namin dalhin ito sa 2025. Salamat po, Panginoon, sa 2024. Because this 2024, you make us stronger. You make us a better person. And you make us more wiser. And being wise, O God, this 2025, you must increase, I must decrease. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.